Okay, pag-usapan natin ang isang napakahalagang kabanata, Acts chapter 14. At alam nyo, hindi lang ito basta history lesson ito'y parang isang divine blueprint, isang pattern para sa isang ministeryo na, grabe, hindi mapipigilan. At yan mismo ang tema natin, ang huwarang hindi mapipigilan. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang, Lord, pagod na ako? Yung pakiramdam na pagkatapos ng lahat ng programa, lahat ng strategiya, lahat na ng effort ibinuhos mo, pero parang wala pa ring nangyayari? Parang tumatakbo ka lang sa hangin? Kung nakaka-relate ka, para sa'yo to. You know, valid yung feeling na yan. Yung burden, yung bigat ng pag-asa sa sariling galing. Kasi aminin natin, di ba? Madalas yung mga strategiya natin, yung mga magagaling nating programa, yun ang nagiging kapalit ng tunay na kapangyarihan na galing sa espiritu. Pero heto ang good news, ipinapakita sa atin ng unang simbahan na may ibang paraan. Isang paraan na hindi nakakapagod, kundi makapangyarihan. So, let's dive in. Pag-aaralan natin ang isang pattern ng kapangyarihan at makikita natin to sa paglalakbay sa Acts 14. Uulitin ko, hindi to basta travelogue, okay? Ito yung solusyon. Ito yung blueprint na paulit-ulit na gumagana para sa isang ministeryong, well, unstoppable. Okay, so tingnan natin yung journey nila para tayong nagbubuklat ng mapa ng misyon ni na Pablo at Bernabe. First stop, Iconium. Dito, grabe yung tapang ng pangangaral, pero grabe rin yung naging division. Sunod, sa Lystra. Dito, may himala, may mistaken identity at muntik na silang mamatay. Then, sa Derbe, harvest time, daming disciples. At yung pagbabalik nila, hindi yan basta uwi lang It was all about strengthening the new churches. Bawat stop, may key moment. At dito pa lang sa Iconium, makikita mo na agad yung pattern. Anong ginawa nila? Bold preaching. Walang takot na sinabi ang katotohanan. At ano ang resulta? Double-edged sword, ika nga. On one hand, ang daming naniwala. Pero sa kabilang banda, ayun, may plano ng batuhin sila. Kita nyo? Laging magkasama yan. Breakthrough at backlash. That's part of the pattern. Okay, next stop, Lystra. At dito, pakinggan nyo to. Nakatagpo si Paul ng isang lalaki na lumpo mula pa ng ipanganak. Can you imagine that? Hindi pa siya nakakalakad sa buong buhay niya. Ibig sabihin, from a human perspective, imposible. Hopeless case. Pero para sa Diyos, ito yung perpektong entablado para sa isang milagro. At sa gitna ng lahat, tiningnan siya ni Paul at sinabi lang to, tumayo ka. Dalawang salita lang, ganun ka simple, ganun ka direct, ganun ka powerful. Walang mahabang dasal, walang ritual. And what happened? In an instant, yung taong hindi pa nakakatayo sa buong buhay niya, tumalon siya at nagsimulang maglakad. Isipin mo na lang yung shock at yung hiyawan ng mga tao doon. At dito natin makikita kung gaano ka-volatile ang ministeryo na pinangungunahan ng Espiritu. Tingnan nyo to, one moment sinasamba na sila bilang mga Diyos. Uy, si Zeus at si Hermes bumaba dahil sa milagro. Then, the next moment, ano nangyari? Binabato na sila na parang mga kriminal. Bakit? Dahil sa katotohanan. Ganyan kabilis yung pagbabago, from worship to stone him. Pinapakita nito na mas galit ang kaaway sa katotohanan kesa sa paghanga niya sa mga himala. Pero, you know what's so crucial here? Yung reaksyon nila Paul at Barnabas. Nung sinamba sila, anong ginawa nila? Nagpanik sila in a good way. Pinunit nila yung damit nila at sumigaw, Teka, mga kaibigan, bakit nyo to ginagawa? Tao lang din kami tulad ninyo. See? Walang pag-aalilangan, agad nilang inilayo ang papuri sa kanilang sarili. Hindi to tungkol sa amin yung sinasabi nila. Ito'y tungkol sa buhay na Diyos. Napakahalagang lesson yan. And then, nangyari na nga yung kinakatakutan. Naging totoo yung banta. Binato nila si Paul. Literally, pinagbabato siya hanggang sa inakala nilang patay na siya. Tapos, kinaladkad nila yung katawan niya palabas ng syudad. At iniwan doon. Akala nila, tapos na, game over. Ganyan kalupit ang reaksyon ng kaaway kapag nasasaktan na siya ng katotohanan. Pero, hindi pa tapos ang Diyos. Ito yung turning point. Habang nakahandusay si Paul, na akala ng lahat ay patay na, lumapit yung mga alagad. Pinalibutan siya. At dito, nakita natin ang isang spirit-driven bayanihan. Hindi lang ito yung tara tulungan natin siya. This was a supernatural community rising up.
At habang nakapalibot sila, anong nangyari? Milagro, tumayo si Paul. At hindi lang yan, bumalik pa siya sa loob ng syudad na yon. Can you believe the audacity? The power? So, wow, what a story, di ba? Pero ngayon, mag-zoom out tayo. Lumipat tayo mula sa kwento patungo sa bakit. Bakit nangyari ang lahat ng to? Ano ba talaga yung power source sa likod ng pattern na to? Hindi to strategy lang may mas malalim dito. At ito yung sinabi mismo ni Paul at Barnabas sa mga bagong mananampalataya sa verse 22. Sabi nila, kailangan ating pagdaanan ang maraming paghihirap para makapasok sa kaharian ng Diyos. Wow! Isipin mo, yan yung discipleship lesson nila. Hindi yung magiging madali ang lahat. Ang turo nila, asahan niyo ang hirap. Hindi ito sinyalis na may mali kang ginagawa. In fact, ito ay bahagi ng proseso. Dito sa daang ito, dito namamatay yung pag-asa natin sa sarili para yung kapangyarihan lang ng Diyos ang matira. Para mas lalo nating maintindihan yung bulong aklat ng mga gawa, isipin niyo siya sa ganitong paraan. Kung ang ebanghelyo ni Lucas ay tungkol sa lahat ng sinimulang gawin at ituro ni Jesus habang nasa pisikal na katawan pa niya, ang aklat ng mga gawa naman ay tungkol sa lahat ng ipinagpapatuloy niyang gawin at ituro, pero this time sa pamamagitan ng kanyang espiritual na katawan, ang simbahan. Tayo yun. At ano yung makina na nagpapatakbo sa katawan na to? Ano yung gasolina? Isa lang, ang banal na espiritu. Yan ang tinatawag nating makina ng gawa 1.8. At yung makina na yan, mayroon siyang cycle, isang huwaran na hindi mapigilan. Tingnan nyo itong apat na to. Una, laging nagsisimula sa matapang na pagpapahayag. Pangalawa, pag may pagpapahayag, laging may matinding pagtutul. Pangatlo, sa gitna ng pagtutul, nagpapadala si Lord ng banal na konfirmasyon, mga tanda, himala. At anong resulta ng lahat ng yan? Pang-apat, pagpapalawak ng kaharian. Umiikot lang yan. Pagpapahayag, pagtutul, konfirmasyon, pagpapalawak, paulit-ulit lang. So what now? Anong gagawin natin sa impormasyong to? Okay, maganda yung kwento, maganda ang theology, pero para sa atin ngayon, dito na yung hamon. We need to return to the upper room. Ito yung utos, yung mandate para sa simbahan ngayon. Paano? Ito yung mga practical na hakbang. Number 1, bitawan na natin ang mga paraang gawa lang ng tao. Iwanan na natin lahat ng nakasanayan natin na galing lang sa sarili nating galing. Number 2, magtayo tayo ng mga altar ng pananalangin. Hindi lang yung opening and closing prayer, ang tinutukoy ko ay tunay, tahimik at desperadong pananalangin. Number 3, maghintay tayo sa banal na espiritu. Matuto tayong maghintay sa Kanya, hindi sa sarili nating timing. At kapag dumating ng kapangyarihan niya, number 4, yun ang oras para lumabas at maging isang saksi na hindi mapipigilan. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Pag-isipan nito ng mabuti. Kung totoo yung huwaran na yan, na ang bawat matapang na pagpapahayag ay may kasunod na pagtutol, ano sa tingin mo ang haharapin mo kapag sinimulan mo ng lumakad sa kapangyarihang ito? Dahil darating yan, hindi magiging madali ang daan na to. Pero tandaan ninyo, ito ang tanging paraan para maging tunay na hindi mapipigilan.